The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nagpaturo magbenta ng bibingka sa isang misteryosong tindera, kung saan nabalot ng kababalaghan ng kanyang buhay matapos siyang magbenta. Ako si Beth, at nangyari ang aking kwento nang ako ay nagsisimula pa lang magbenta ng bibingka. Nag-aaral pa kasi ako noon at naisipan kong gusto kong kumita ng pera para may pangregalo ako. Mag-isa lang din ako noon at ayokong malungkot pag Pasko. Ako lang kasi ang nakatira sa Maynila habang nag-aaral dahil nasa probinsya ang aking pamilya. Hindi ako makauwi habang nag-aaral para hindi magastos sa pamasahe, kaya malungkot ako tuwing magpapasko. Kaya naisipan kong magpaturo sa isang nagbebenta ng bibingka. Si Aling Esther ay lagi ko nang nakikita at nakakausap dahil siya ay nagtitinda ng bibingka sa tapat ng aking tinutuluyan. Kahit hindi Pasko, ay yun ang kanyang paninda, kaya naisipan kong sa kanya magpaturo. Habang nag-uumpisa ako, ay dun ko nakilala si Denden. Niligawan ako ni Denden at lagi akong binibigyan ng mga regalo at bulaklak. Sinagot ko din siya nang sinimulan ko nang magtinda ng bibingka. Masaya kaming nagsama ng ilang araw, ngunit nakakapagtakang bigla siyang nagkasakit isang araw. Nagsusuka ito ng dugo at may halong mga insekto ang kanyang sinuka. Ilang gabi itong walang tigil sa pagduwal at nang tanungin ko siya kung ano ba ang huli niyang kinain, ay nagulat ako. Dahil ayon sa kanya, ay bumili siya ng bibingka kay Aling Esther nung araw na hindi muna ako nagtinda. Nanginig ako sa takot dahil simula nang matapos ang pagturo sa akin ni Aling Esther, ay tila hindi na ako pinapansin nito at masama ang tingin niya sa akin. Naisip kong malamang ay hindi niya inaasahan na magbebenta din ako ng bibingka at naging kakompetensya niya ako sa negosyo. Ilang gabi ang makalipas ay umayos din ang kalagayan ni Denden at naisipan kong iwasan ang mga gabing nagbebenta din si Aling Esther. Sakto din na may nahanap akong ibang pwesto, kaya lumipat na din ako. Bago magbisperas ng Pasko, ay nakatanggap ako ng imbitasyon. Dahil mabenta ang aking mga panindang bibingka, ay nakuha ako ng simbahan para magbenta sa kanilang harapan. Habang nandun, ay hindi ko agad napansin na nakapwesto din pala si Aling Esther. Bigla akong nailang dahil napansin kong mas madami ang bumibili sa akin. Mabuti na lang ay dumalaw sa akin si Denden at nawala na ulit sa aking isip ang pag-aalala kay Aling Esther. Kinalma ako ni Denden at sinabi na dahil magpapasko na, ay pagpapasaya ang aming tutukan imbis na ibang tao, kaya iniwasan na lang namin siya. Saktong maraming tao ang bumili sa aking paninda at kami ang dinaanan ng mga nagsisimbang gabi. Doon ko napansin na wala halos dumadaan sa tindahan ni Aling Esther. Nagtaka ako dahil masarap naman ang kanyang bibingka dahil siya ang nagturo sa akin. Napansin kong sinusungitan niya ang mga lumalapit na bibili at nakatingin lang sa aking tindahan ng masama. Sabi ni Denden na buong gabi daw itong nanlilisik ang mga mata sa akin. Matapos nun, ay naisip na naming umuwi ni Denden at magpahinga na lang. Ngunit pag uwi,
ay nagsusuka ulit si Denden ng dugo at mga insekto nang walang tigil. Wala naman daw siyang ibang kinain bukod sa bibingkang ginawa ko. Nang sumubok akong tikman ng aking gawa, ay nagulat ako sa aking biglang nakita sa aking bibingka. May lumitaw bigla na mga insekto at basura sa ibabaw nito na tila nabalot ng kakaibang salamangka at kulam. Kinabahan ako at napatingin ako sa aking ibang paninda. Mabuti ay hindi naman nadamay ang mga ito at tanging ang kinain lang ni Denden ang tila nagbagong anyo. Agad ko itong tinapon at hindi ako makapaniwala na gagawin yun sa akin ni Aling Esther. Lubos akong nagpasalamat sa pagtuturo niya sa akin at hindi ko inaasahan na sobrang sama pala ng loob niya sa akin. Ibang-iba ito sa pagkakakilala ko sa kanya nung mga nakaraang linggo. Dahil napakabait nito sa akin at inaasikaso ako nito habang tinuturuan ako. Ni hindi niya ako pinagtaasan ng boses nung nagkamali ako ng ilang ulit. Kaibigan ang aking naging turing kay Aling Esther sa mga panahon na magkasama kami, kaya naisip kong kausapin na lang muna ito. Pagpunta ko sa kanyang bahay ay nasilip kong tila nagdadasal ito ng taimtim. Dun ko dahan-dahan na napagtanto na nasa kalagitnaan siya ng ritual dahil malalim na salitang Latin ang kanyang binibigkas. Nang silipin ko ang kanyang kwarto, ay kinalabutan ako sa aking nakita. Nabalot ng aking litrato ang kanyang mga pader at may mga simbolong kulay dugo sa mga ito. Bigla ko siyang narinig na umiiyak na paulit-ulit at nagsasabing mawawala na ang sagabal sa kanya dahil makukuha niya ang pinakagusto niya. At yun ay ang makuha ako. Dun ko naisip na kaya pala si Denden ang laging nabibiktima dahil may gusto pala sa akin si Aling Esther. Hindi siya nagalit nung gumawa ako ng sarili kong negosyo dahil selos pala ang tunay niyang nararamdaman. Nagumpisa sumama ang loob niya sa akin nung nakitang nililigawan ako ni Denden. Agad akong nagpatulong sa isang albularyo para maprotektahan ako at si Denden sa mga kulam ni Aling Esther. Naisip kong kailangan ko nang lumayo sa kanya. Sakto din kasi dahil lilipat na ako ng tirahan dahil may malapit kina Denden na mas mura at mas malaki. Pinagsindi ako ng mga kandila at pinagdasal ng albularyo ng ilang gabi. Iniwasan ko muna lumabas ng bahay hanggang magbagong taon para lang hindi maabutan si Aling Esther. Lumipat agad ako pagpatak ng bagong taon at hindi na muli nakita si Aling Esther. Nagtinda na din ako ng bibingka sa aking nilipatan at ito na ang negosyo ko hanggang ngayon. Kahit paano ay nagpapasalamat ako sa mga tinuro sa akin ni Aling Esther tungkol sa pagnenegosyo. Hindi ko lang akalain na gagamitan ako ng kulam ng nagkagusto sa akin na isang tindera ng bibingka.